Sa isang liblib na baryo na napapaligiran ng malalawak na bukirin at masukal na kagubatan, naninirahan si Mateo, isang simpleng magsasaka na kilala sa kanyang sipag at tahimik na pamumuhay. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, siya'y bumabangon upang araruhin ang kanyang lupang minanapa sa kanyang mga magulang. Hindi mayaman si Mateo, ngunit sapat ang kanyang ani upang matustusan ang kanyang pangangailangan. Wala siyang asawa ni anak. Ang tanging kasama niya ay ang kanyang matandang aso na si Bantay, na tila nauunawa ng bawat kilos at iniisip ng kanyang amo. Isang hapon, matapos ang maghapong pagtatrabaho, napansin ni Mateo na tila may kakaiba sa hangin. Tahimik ang paligid, walang huni ng ibon, walang galaw ng mga dahon. Kahit si Bantay ay tila balisa, patuloy na umuungol habang nakatingin sa direksyon ng kagubatan. "Anong meron doon?" bulong ni Mateo sa sarili. Sa kabila ng pagod na naig ang kanyang pag-uusisa, dahan-dahan siyang lumapit sa gilid ng kagubatan, dala ang kanyang itak. Habang papasok siya sa loob, mas lalo niyang naramdaman ang kakaibang lamig. Isang uri ng lamig na hindi dulot ng hangin, kundi tila may presensyang hindi nakikita. Habang siya'y naglalakad, may narinig siyang mahinang ungol. Napahinto siya. Hindi iyon tunog ng hayop. Hindi rin iyon parang tao. Dahan-dahan niyang sinundan ng tunog hanggang sa makarating siya sa isang maliit na clearing. Doon, sa ilalim ng isang matandang puno, may nakita siyang isang nilalang, isang duwende. Ngunit hindi ito ang karaniwang kwento ng mga duwendeng masayahin o mapaglaro. Ang nilalang sa kanyang harapan ay sugatan. Ang kanyang maliit na katawan ay may mga hiwa at tila napagod sa pagtakbo. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng takot at sakit. Napaatras si Mateo. Sa buong buhay niya, maraming beses na niyang narinig ang mga kwento tungkol sa mga nilalang ng kagubatan, mga duwende, engkanto, at iba pang hindi maipaliwanag. Ngunit kailanman ay hindi pa siya nakakita ng isa. Biglang nagsalita ang duwende, mahina ngunit malinaw. "Lo, tulungan mo ako." Napatigil si Mateo. Sa sandaling iyon, dalawang bagay ang naglaban sa kanyang isipan, ang takot at ang awa. Kung tutuusin, maaari siyang tumakbo. Walang sino man ang makakaalam sa kanyang nakita. Walang obligasyon si Mateo sa isang nilalang na hindi niya nauunawaan. Ngunit ang dugo sa katawan ng duwende, ang panginginig nito, at ang pagsusumamo sa kanyang mga mata ay hindi niya kayang balewalain. Lumapit siya ng dahan-dahan. "Ano ang nangyari sa'yo?" tanong niya. Hindi agad sumagot ang duwende. Sa halip, napapikit ito, tila nawawalan ng lakas. "Hinabol ako," mahinang sagot nito. "May mga taong gustong hulihin ako." Napakunot ang noo ni Mateo. "Mga tao?" Tumango ng bahagya ang duwende. Sa puntong iyon, nagdesisyon si Mateo. Inilapag niya ang kanyang itak at marahang binuhat ang maliit na nilalang. Magaan ito, tila walang bigat, ngunit ramdam niya ang init ng sugat nito. "Hindi kita iiwan dito," sabi niya. "Dalhin kita sa bahay ko." Habang binubuhat niya ang duwende palabas ng kagubatan, hindi niya alam na ang simpleng desisyong iyon ang magbabago ng kanyang buhay. Isang hakbang papasok sa mundong puno ng hiwaga, panganib, at mga lihim na matagal nang nakatago sa anino ng kanilang baryo. Pagdating sa kanyang kubo, agad niyang hinigaan ng banig ang duwende at nilinis ang mga sugat nito gamit ang malinis na tubig at mga dahon na matagal na niyang ginagamit bilang lunas. Tahimik ang gabi. Ngunit sa labas ng kanyang kubo,
Sa dilim ng kagubatan, may mga matang nagmamasid. At ang mga matang iyon ay hindi nagpakita ng awa. Madilim na ang kalangitan nang tuluyang matahimik ang kubo ni Mateo. Tanging ang mahihinang huni ng kuliglig at ang paminsan-minsang pag-aspas ng hangin ang maririnig sa paligid. Sa loob, ang ilaw ng gasera ay marahang sumasayaw, nagbibigay ng mahinang liwanag sa payak na tahanan. Nakaupo si Mateo sa tabi ng banig kung saan nakahiga ang sugatang duwende. Pinagmasdan niya ito ng mabuti. Ang maliit nitong anyo, ang kakaibang hugis ng tainga, at ang balat nitong tila may bahagyang ningning kahit sa dilim. Hindi ka karaniwang nilalang, bulong niya. Biglang gumalaw ang duwende. Dahan-dahan itong dumilat at sa pagkakataong iyon ay mas malinaw na ang kulay ng mga mata nito. Malalim, tila may dalang matandang karunungan. Nasaan? Ako? Tanong nito, mahina ngunit mas malinaw kaysa kanina. Sa bahay ko, sagot ni Mateo. Ligtas ka rito. Umupo ang duwende. Bagaman halatang nahihirapan pa. Napatingin ito sa paligid, tila sinusuri ang bawat sulok ng kubo. Ikaw ang nagligtas sa akin, sabi nito. Tumango si Mateo. Hindi ko alam kung tama ang ginawa ko, pero hindi kita kayang iwan doon. Ilang sandali silang natahimik. Ano ang pangalan mo? Tanong ni Mateo. Lirio. Sagot ng duwende. Ako ay mula sa angkan ng mga tagapangalaga ng lupa. Napakunot ang noo ni Mateo. Tagapangalaga? Matagal nang may kasunduan sa pagitan ng aming lahi at ng inyong mga ninuno, paliwanag ni Lirio. Pinangangalagaan namin ang balanse ng kalikasan, ang lupa, ang tubig at ang mga ani. Ngunit sa paglipas ng panahon, nakalimot ang tao. Napabuntong hininga si Mateo. Hindi lahat, may mga tulad ko pa rin na umaasa sa lupa. Napatingin si Lirio sa kanya, tila may hinahanap sa kanyang mga mata. At ikaw, tanong nito, naniniwala ka ba sa amin bago mo ako nakita? Sandaling nag-isip si Mateo. Naniniwala ako. Pero hindi ko inaasahang totoo pala kayo. Bahagyang ngumiti si Lirio, ngunit agad din itong napalitan ng lungkot. May panganib na darating, sabi nito. Ang sugat ko ay hindi lamang dahil sa paghabol. May mga taong nakakaalam na sa aming pag-iral. Hinahanap nila ang aming lahi, hindi para tulungan, kundi para gamitin. Gamitin? Ulit ni Mateo. Ang dugo ng aming uri ay may kapangyarihan, sagot ni Lirio. Kayang magpagaling at kayang magbigay ng lakas sa sinumang may masamang hangarin. Napatayo si Mateo. Sino ang mga taong iyon? Hindi agad sumagot si Lirio. Sa halip, napatingin ito sa pinto ng kubo. Sa labas, tila may narinig silang mahinang yabag. Napahigpit ang hawak ni Mateo sa kanyang itak. Hindi pa sila malayo, bulong ni Lirio. Nararamdaman ko sila. Biglang tumahol si Bantay sa labas. Malakas, sunod-sunod, at puno ng babala. Lumapit si Mateo sa bintana at sumilip. Sa dilim, may mga aninong gumagalaw. 3, hindi, 4. Mga tao. At tila alam nila kung saan hahanapin ang kanilang pakay. Hindi ka maaaring manatili rito, sabi ni Mateo, mabilis na nag-iisip. Kung hinahanap ka nila, mapapahamak tayo pareho. Hindi lamang ikaw ang nasa panganib, sagot ni Lirio. Ang buong baryo ninyo ay maaaring madamay. Sandaling tumahimik si Mateo. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng sitwasyon. Hindi na ito simpleng pagtulong sa isang sugatang nilalang. Isa na itong laban na maaaring sumira
sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Ngunit sa kabila nito, hindi nagbago ang kanyang desisyon. Hindi kita isusuko, matigas niyang sabi. Kung may darating, haharapin natin. Napatingin si Lirio sa kanya, may halong pagtataka at paghanga. Hindi katulad ng iba, sabi nito. Sa labas, unti-unting lumalapit ang mga yabag. Ang hangin ay tila mas lalong bumigat. At sa gabing iyon, nagsimula ang unang pagsubok ni Mateo, hindi bilang isang simpleng magsasaka, kundi bilang isang tagapagtanggol ng isang lihim na matagal nang nakatago sa mundo ng tao. Ang tahimik na gabi ay biglang naging mabigat sa pakiramdam. Ang bawat galaw ng hangin ay tila may kasamang babala. Sa loob ng kubo, si Mateo ay nanatiling nakatayo, hawak ang kanyang itak, habang si Lirio ay pilit na bumabangon mula sa pagkakahiga. Hindi mo sila kayang labanan mag-isa, mahina ngunit mariing sabi ni Lirio. Hindi ko rin kayang pabayaan ka, tugon ni Mateo, hindi inaalis ang tingin sa pinto. Muling tumahol si Bantay, mas malakas, mas galit. Sumunod ang tunog ng mga yabag sa tuyong dahon. Hindi na sila nagtatago. Lumabas ka, magsasaka! Sigaw ng isang boses mula sa labas. Magaspang at puno ng kumpiyansa. Alam naming nasa iyo ang hinahanap namin. Naramdaman ni Mateo ang paninikip ng kanyang dibdib. Hindi ito simpleng pananakot. Sigurado ang mga ito. Ano ang gagawin natin? Tanong niya kay Lirio. May isang paraan, sagot ng duwende. Ngunit kailangan mong magtiwala sa akin. Napatingin si Mateo. Ano iyon? May kapangyarihan ng lupa sa ilalim ng iyong bahay, paliwanag ni Lirio. Matagal nang may bakas ng aming lahi sa lugar na ito. Kung papayagan mo, maaari kong gisingin ang natitirang lakas nito. Gawin mo, agad na sagot ni Mateo kahit hindi niya lubos na nauunawaan. Sa labas, muling nagsalita ang lalaki. Kung hindi ka lalabas, papasukin ka namin. Kasunod nito ang malakas na kalabog sa pinto. Napaatras si Mateo, ngunit hindi niya binitiwan ang kanyang sandata. Ngayon na, sabi ni Lirio. Lumuhod ang duwende sa sahig at inilapat ang kanyang palad sa lupa. Pumikit ito at sa sandaling iyon, tila nagbago ang hangin sa loob ng kubo. Una, isang mahinang pagyanig. Pagkatapos, isang malamlam na liwanag ang unti-unting sumingaw mula sa pagitan ng mga tabla ng sahig. Napakunot ang noo ni Mateo. Ano ito? Manahimik ka, bulong ni Lirio. Kailangan kong mag-focus. Sa labas, narinig ang pagbagsak ng pinto. Pumasok ang 4 na lalaki. May dalang mga sulo at sandata. Ang kanilang mga mata ay agad na tumuon kay Mateo at sa maliit na nilalang sa likod niya. Nandyan ka pala, sabi ng pinuno. Isang matangkad na lalaki na may peklat sa mukha. Matagal ka naming hinanap. Humakbang siya papasok. Ngunit bago pa siya tuluyang makalapit, biglang umangat ang lupa sa ilalim ng kanyang paa. Isang ugat ng puno ang sumibol mula sa sahig, mabilis na gumalaw at pumulupot sa kanyang binti. Ano? Sigaw niya. Sunod-sunod na sumibol ang mga ugat at damo mula sa lupa, tila mga buhay na nilalang na sumusunod sa utos ni Lirio. Isa-isang napigil ang mga lalaki. Ang iba'y natumba, ang iba'y napaatras sa takot. Hindi makapaniwala si Mateo sa kanyang nasasaksihan. Ang simpleng kubo niya ay tila naging bahagi ng isang mas malalim na kapangyarihan. Lumabas kayo, malamig na utos ni Lirio, kahit halatang nahihirapan ito. Habang may lakas pa ako. Ngunit hindi umatras ang pinuno. Sa halip, ngumisi ito. Akala mo ba sapat na iyan para pigilan kami? Sabi niya.
Hindi mo pa alam kung sino ang kalaban mo. Bigla niyang hinugot ang isang maliit na sisidlan mula sa kanyang baywang at ibinuhos ang laman nito sa lupa. Sa sandaling dumikit ang likido sa mga ugat, bigla itong nangitim at natuyo. Napasinghap si Lirio. Hindi maaari. Unti-unting humina ang liwanag sa sahig at kasabay nito ang mga ugat na kanina'y buhay ay unti-unting nalanta. Napaatras si Mateo. Anong ginawa niya? May dala silang panlaban sa aming kapangyarihan. Sagot ni Lirio, hingal na hingal. Hindi sila basta-basta. Muling tumayo ang pinuno, pinupunas ang alikabok sa kanyang damit. Ngayon, malamig niyang sabi, tapusin na natin ito. Humakbang siya papalapit. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mateo ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Takot na hindi niya kayang kontrolin. Ngunit kasabay nito, may isa pang damdamin na unti-unting lumalakas sa kanyang dibdib. Tapang. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang itak at humakbang pasulong. Kung gusto niyo siya, sabi niya, dadaan muna kayo sa akin. Sandaling natahimik ang buong kubo. At sa pagitan ng tao at ng mga aninong dumating mula sa dilim, nagsimula ang unang tunay na sagupaan. Sa loob ng kubo, ang hangin ay tila naging mas mabigat, puno ng tensyon at panganib. Ang liwanag ng mga sulo ay naglalaro sa mga dingding, lumilikha ng mga aninong tila may sariling buhay. Nakatayo si Mateo sa harap ni Lirio. Matatag ang tindig kahit ramdam niya ang kaba sa kanyang dibdib. Sa kabilang panig, ang pinuno ng mga lalaking pumasok ay unti-unting lumalapit. Hawak ang isang matalim na sandata na kumikislap sa liwanag ng apoy. Matapang ka, magsasaka, sabi nito. Pero ang tapang ay walang silbi kung hindi sapat ang lakas. Hindi sumagot si Mateo. Sa halip, mas hinigpitan niya ang hawak sa kanyang itak. Biglang sumugod ang isa sa mga lalaki mula sa gilid. Mabilis ang galaw, ngunit mas mabilis si Mateo. Sa isang iglap, naiharang niya ang kanyang itak, sumalubong sa sandata ng kalaban. Umalingaw-ngaw ang tunog ng bakal laban sa bakal sa loob ng kubo. Napaatras ang lalaki. Hindi na nag-atubili si Mateo. Sumunod siyang umatake, isang malinis at diretsong galaw na natutunan niya hindi sa laban, kundi sa araw-araw na pagpuputol ng kahoy at pag-aararo ng lupa. Tumama ang kanyang itak sa braso ng kalaban. Napadaing ang lalaki at napaatras, hawak ang sugat na agad nagdugo. Ito ang unang pagkakataon na nakasakit si Mateo ng kapwa-tao. At naramdaman niya ito, ang bigat ng ginawa niya. Ngunit wala ng oras para mag-alinlangan. Dalawa pang lalaki ang sumugod. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nakaatake agad. Napaatras siya habang sabay-sabay siyang tinangka ng dalawa. Isa ang umatake mula sa harap at ang isa naman ay umikot sa likod. Mag-ingat! Sigaw ni Lirio. Sa huling sandali, yumuko si Mateo upang makaiwas sa patalim na papunta sa kanyang leeg. Ngunit ang pangalawang lalaki ay nakasugat sa kanyang balikat. Napangiwi si Mateo. Mainit ang dugo na dumaloy mula sa kanyang sugat. Ngunit hindi siya bumagsak. Sa halip, ginamit niya ang kanyang katawan upang itulak ang isa sa mga kalaban, dahilan upang mawalan ito ng balanse. Mabilis niyang sinundan ito ng isang sipa na tuluyang nagpabagsak dito sa sahig. Sa kabilang panig, ang pinuno ay nanonood lamang, tila sinusukat ang bawat galaw ni Mateo. Hindi ka pangkaraniwang magsasaka, malamig nitong sabi. Huminga ng malalim si Mateo. Hindi rin kayo pangkaraniwang tao.
Ngumisi ang lalaki. Hindi nga. Bigla itong kumilos. Mas mabilis kaysa sa inaasahan ni Mateo. Sa isang iglap, nasa harapan na niya ang pinuno. Sumalpok ang kanilang mga sandata, ngunit sa lakas ng tama, halos mabitawan ni Mateo ang kanyang itak. Napaatras siya. Sunod-sunod ang naging atake ng lalaki, mabilis, eksakto at walang sayang na galaw. Halatang sanay ito sa pakikipaglaban. Habang pilit na sinasalo ni Mateo ang bawat hampas, unti-unti niyang naramdaman ang pagkapagod. Sa likod niya, si Lirio ay pilit na muling pinapagana ang kanyang kapangyarihan, ngunit halata ang panghihina nito. Hindi ka tatagal, bulong ng pinuno habang patuloy ang pag-atake. Ibigay mo na sa amin ang duwende at ililigtas ko ang buhay mo. Hindi, mariing sagot ni Mateo. Sa isang maling galaw, nabuksan ang kanyang depensa. Agad itong sinamantala ng kalaban. Isang malakas na sipa ang tumama sa kanyang dibdib, dahilan upang siya'y mapaatras at mapaluhod sa sahig. Nalalaglag ang kanyang itak sa gilid. Huminga siya ng mabigat. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang maaaring hindi niya kayanin. Lumapit ang pinuno, itinutok ang sandata sa kanyang leeg. Hanggang dito na lang, sabi nito. Sa likod ni Mateo, unti-unting tumayo si Lirio. Kahit nanginginig, inilapit nito ang kanyang kamay sa hangin. Hindi pa, tapos, bulong nito. Sa sandaling iyon, muling nagbago ang paligid. Ang lupa sa loob ng kubo ay bahagyang kumilos. Ang hangin ay tila sumikip. At mula sa ilalim ng sahig, isang mas malalim at mas sinaunang kapangyarihan ang nagsimulang gumising. Hindi na ito tulad ng nauna. Mas mabigat, mas mapanganib, at hindi tiyak kung kakampi o kalaban. Napatingin ang pinuno, biglang nagbago ang ekspresyon. Ano ito? Sa pagitan ng buhay at kamatayan, may isang puwersang naghihintay na kumilos. At sa gabing iyon, hindi lamang dugo ng tao ang maaaring dumanak. Ang kubo ni Mateo ay tila naging sentro ng isang puwersang matagal nang natutulog. Habang nakaluhod si Mateo, hingal at sugatan, naramdaman niya ang kakaibang pagyanig sa ilalim ng kanyang mga palad. Hindi ito simpleng paggalaw ng lupa, tila may pusong tumitibok sa kailaliman, mabagal ngunit makapangyarihan. Sa likod niya, si Lirio ay nakatayo kahit hirap na hirap. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig habang pilit niyang pinipigil ang kapangyarihang kanyang pinakawalan. Lirio, ano ito? Pilit na tanong ni Mateo. Hindi agad nakasagot ang duwende. Sa halip na papikit ito, tila may pinakikinggan na hindi naririnig ng iba. Hindi na ito ang kapangyarihan ko, mahina nitong sabi. Mas matanda pa ito, mas malalim. Napaatras ang pinuno ng mga lalaki, kahit hawak pa rin niya ang kanyang sandata. Anong ginagawa mo? Sigaw niya. Itigil mo iyan! Ngunit huli na. Mula sa ilalim ng sahig, unti-unting umangat ang mga ugat, ngunit hindi tulad ng dati. Ang mga ito ay mas makapal, mas madilim, at tila may sariling kamalayan. Ang bawat galaw ay mabagal, ngunit puno ng bigat. Parang may isip na hindi nauunawaan ng tao. Biglang bumuka ang sahig. Napaatras ang mga lalaki. Mula sa siwang, may sumingaw na malamlam na liwanag. Hindi maliwanag, kundi tila liwanag na galing sa ilalim ng lupa, sinauna at mabigat sa pakiramdam. Hindi ito maaari, bulong ni Lirio. Ang bantay ng lupa. Bantay? Ulit ni Mateo, pilit na tumatayo kahit nanginginig.
Hindi pa siya tuluyang nakakatayo nang isang ugat ang biglang gumalaw at pumulupot sa isa sa mga kalaban. Hindi ito agad pinisil, sa halip dahan-dahan itong iniangat, tila sinusuri. Sumigaw ang lalaki. "Pakawalan mo ako!" Ngunit walang sumagot. Sa halip, mas humigpit ang pagkakapulupot. Napatingin ang pinuno sa kanyang kasamahan, ngunit sa unang pagkakataon, nakita sa kanyang mukha ang pag-aalinlangan. Hindi ito bahagi ng plano, sabi niya. Isa pang ugat ang gumalaw, sa pagkakataong ito papunta sa kanya. Mabilis siyang umiwas, ngunit hindi sapat ang kanyang bilis. Napulupot ang kanyang paa, at sa isang iglap, nawalan siya ng balanse at bumagsak sa sahig. "Hindi kayo ang may kontrol dito." Mahina, ngunit malinaw na sabi ni Lirio. "Hindi rin kami." Unti-unting lumalakas ang pagyanig. Ang kubo ay tila hindi na makayanan ang lakas na gumigising sa ilalim nito. Ang mga dingding ay umuuga, ang bubong ay kumakaluskos. "Mateo," tawag ni Lirio, "kailangan nating umalis." Ngunit bago pa sila makakilos, isang malakas na ugong ang umaling-awngaw. Hindi tunog, kundi pakiramdam. Isang presensya ang tila umusbong mula sa lupa. At sa siwang sa sahig, may anyong unti-unting nahuhubog. Hindi ito ganap na nakikita. Tila usok at lupa na pinagsama, may hugis ngunit walang malinaw na anyo. Ngunit sapat iyon upang maramdaman ang bigat ng kanyang presensya. Ang lahat ay natahimik. Kahit ang mga lalaking kanina'y agresibo ay hindi makagalaw. Ang nilalang ay hindi nagsasalita. Ngunit sa kanilang isipan, may isang mensaheng malinaw na dumating. "Sino ang gumambala sa aking lupain?" Napahawak si Mateo sa kanyang dibdib. Hindi niya narinig iyon sa kanyang tainga, ngunit malinaw itong umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Lirio ay lumuhod. "Dakilang bantay," sabi nito, puno ng paggalang. "Hindi namin layuning gambalain ka. Kami ay..." Hindi nito natapos ang kanyang sasabihin. Isang ugat ang mabilis na gumalaw at tumigil sa harap niya. Hindi nananakit, ngunit malinaw na nagbabala. Ang presensya ay tila nagbago. Mas mabigat. Mas mapanganib. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Mateo ang isang bagay. Hindi lahat ng kapangyarihan ng kalikasan ay kakampi. At kung hindi sila magiging maingat, maaaring ang nilalang na ito ang maging sanhi ng kanilang katapusan. Sa gitna ng kaguluhan, ang pinuno ng mga lalaki ay pilit na kumawala sa pagkakapulupot sa kanya. Sa kabila ng takot, may isang bagay sa kanyang mga mata, isang uri ng desperasyon na hindi basta-basta nawawala. "At kung hindi namin kayo kayang kunin ngayon," bulong niya, halos hindi marinig, "babalik kami." Napatingin si Mateo sa kanya. At sa unang pagkakataon, naisip niya, ang laban na ito ay hindi matatapos ngayong gabi. Ang hangin sa loob ng kubo ay tila tumigil. Walang sino man ang nangahas magsalita matapos marinig ang tinig na hindi nagmula sa bibig, kundi sa kailaliman ng kanilang mga isipan. Ang presensya ng nilalang mula sa lupa ay hindi lamang nakikita. Ito'y nararamdaman, parang bigat na nakadagan sa bawat paghinga. Si Mateo ay nanatiling nakatayo kahit nanginginig ang kanyang tuhod. Ang sugat sa kanyang balikat ay patuloy na dumudugo, ngunit tila na isantabi iyon ng mas matinding panganib na nasa harap niya. Sa kanyang tabi, si Lirio ay nakaluhod, nakayuko ang ulo. "Dakilang bantay," muling sambit nito, mas mahinahon at mas malinaw ang tinig. "Kami ay humihingi ng paumanhin. Hindi namin layong guluhin ang iyong kapahingahan." Walang agarang tugon.
Sa halip, ang anyong tila usok at lupa ay unti-unting gumalaw. Wala itong malinaw na mukha, ngunit ramdam ang atensyon nito. Parang sinusuri ang bawat isa sa kanila. Unang tumigil ang presensya kay Lirio. Isang ugat ang marahang lumapit at huminto sa harap ng duwende. Tila sinusukat ang kanyang pagkatao. Anak ng lupa, umalingaw-ngaw sa kanilang isipan. Napapikit si Lirio. Ako nga po. Sugatan. Hinabol. Opo. Nagbago ang galaw ng mga ugat. Sa pagkakataong ito, ang atensyon ay lumipat kay Mateo. Hindi siya nakaluhod. Hindi siya yumuko. Ngunit hindi rin siya umatras. Nakatitig lamang siya kahit ramdam niyang para siyang hinuhubaran ng lihim. Tila binabasa ng nilalang ang kanyang buong pagkatao. Tao? Napalunok si Mateo. Oo, sagot niya, kahit hindi niya sigurado kung dapat ba siyang magsalita. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Pagkatapos, bakit mo siya tinulungan? Hindi agad nakasagot si Mateo. Maraming sagot ang pumasok sa kanyang isipan, awa, konsensya, pagkatao, ngunit sa huli, isa lamang ang kanyang nasambit. Dahil kailangan niya ng tulong. Walang paligoy-ligoy, walang pag-aalinlangan. Sa sandaling iyon, tila may nagbago sa presensya ng nilalang. Hindi ito nawala, ngunit ang bigat ay bahagyang gumaan. Sa kabilang panig, ang mga lalaking kanina'y matapang ay nanatiling nakapako sa kinatatayuan. Ang pinuno ay pilit na kumakawala sa pagkakapulupot sa kanya, ngunit tila nawalan siya ng lakas. Kayo! Muling umalingaw-ngaw ang tinig, ngayon ay nakatuon sa mga lalaki. Ang mga ugat ay bahagyang humigpit. Kayo ang nagdala ng karahasan sa aking lupain. Hindi, pilit na sagot ng pinuno, ngunit naputol ang kanyang salita nang mas humigpit ang pagkakapulupot sa kanya. Kasinungalingan. Sa isang iglap, ang isa sa mga lalaki ay itinaas ng ugat at itinulak palabas ng kubo, parang walang bigat. Sumunod ang dalawa pa. Isa-isang inihagis sa labas, sa dilim ng gabi. Naiwan ang pinuno. Pinilit niyang tumayo, kahit nanginginig. Hindi pa ito tapos, bulong niya, puno ng galit ngunit halatang may halong takot. May kapangyarihan kayong hindi ninyo nauunawaan, at kukunin namin iyon. Hindi sumagot ang nilalang. Sa halip, isang huling galaw ng ugat ang nagpaalis sa kanya, malayo, palabas ng kubo, palabas ng lupain na tila hindi na niya maaaring lapitan. Muling natahimik ang paligid. Ang mga ugat ay unti-unting bumalik sa lupa. Ang siwang sa sahig ay nagsara, parang walang nangyari. At ang presensya ng nilalang ay nagsimulang maglaho. Bago ito tuluyang nawala, isang huling mensahe ang iniwan nito. Ang lupa ay hindi kakampi ng sinuman, ngunit pinoprotektahan nito ang may dalisay na layunin. Pagkatapos, wala na. Bumagsak si Mateo sa sahig, hingal na hingal. Tahimik ang kubo. Tanging ang mahinang pag-iyak ng hangin ang natira. Lumapit si Lirio sa kanya. Buhay ka pa, sabi nito, may bahagyang ngiti. Hindi ko alam kung paano, sagot ni Mateo. Saglit silang natahimik. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon, pareho nilang alam. Hindi pa tapos ang lahat, ang mga lalaking iyon ay babalik. At sa susunod, hindi na sila mag-iisa. Ang unang sinag ng araw ay dahan-dahang sumilip sa sirang bahagi ng kubo ni Mateo. Ang dating payapang tahanan ay ngayon puno ng bakas ng naganap na labanan. Nabaling kahoy, nagkalat na lupa, at mga guhit ng ugat na tila minsang naging buhay.
Tahimik na nakaupo si Mateo sa labas, pinagmamasdan ng kanyang bukirin. Ang hangin ay bumalik sa dati nitong banayad na galaw, ngunit sa kanyang isipan, nananatili ang bigat ng mga nangyari noong nakaraang gabi. Sa kanyang tabi, si Bantay ay nakahiga, tila pagod ngunit mapagbantay pa rin. Maya-maya, lumabas si Lirio mula sa kubo. Mas maayos na ang kanyang kalagayan, bagaman may bakas pa rin ng panghihina sa kanyang pagkilos. Mas maganda ang sikat ng araw ngayon, sabi nito. Mas tahimik din, tugon ni Mateo. Parang walang nangyari. Ganyan ang kalikasan, sagot ni Lirio. Mabilis itong maghilom, pero hindi ibig sabihin ay nakalimot na ito. Napabuntong hininga si Mateo. Sana ganon din kadali para sa tao. Umupo si Lirio sa tabi niya. Mateo, seryoso nitong sabi, kailangan mong malaman ang buong katotohanan. Napatingin si Mateo. Tungkol saan? Tungkol sa lugar na ito, sa lupa na kinatatayuan ng bahay mo. Sandaling natahimik si Mateo bago sumagot. Ano ang meron dito? Huminga ng malalim si Lirio. Ang lupang ito ay hindi ordinaryo, paliwanag nito. Noon pa man, bago pa dumating ang karamihan sa inyong mga ninuno, ang lugar na ito ay isa sa mga sagradong pook ng aming lahi. Dito naninirahan ng mga bantay, ang mga nilalang na nagbabantay sa balanse ng kalikasan. Napatingin si Mateo sa kanyang paligid. Hindi ko yon alam. Hindi na yon naipasa sa mga susunod na henerasyon, sabi ni Lirio. Unti-unting nakalimutan ng tao ang kasunduan, ngunit ang lupa, hindi nakakalimot. Biglang may pumasok na alaala sa isip ni Mateo. Ang lolo ko, bulong niya. May mga sinasabi siya noon tungkol sa huwag galawin ang gitna ng bukid. Akala ko pamahiin lang. Napangiti si Lirio. Hindi iyon pamahiin, babala iyon. Napatayo si Mateo at napatingin sa malawak niyang lupain. Kung ganoon, sabi niya, bakit ngayon lang ito nangyari? Bakit ngayon lang nagising ang bantay? Dahil may gumambala, sagot ni Lirio. Hindi lamang ang paghabol sa akin, may mas malalim na dahilan. Napakunot ang noon ni Mateo. Ano iyon? Ang mga taong umatake kagabi, sabi ni Lirio, ay hindi basta-basta manghuhuli. Sila ay bahagi ng isang grupo na matagal nang naghahanap ng kapangyarihan ng aming lahi. Anong grupo? Saglit na nag-atubili si Lirio bago sumagot. Tinatawag nila ang kanilang sarili na mga tagapaghanap, sabi nito. Ngunit sa aming kaalaman, sila ay mga mang-aagaw ng kapangyarihan. Naramdaman ni Mateo ang pagbigat ng kanyang dibdib. At bakit dito sila pumunta? Dahan-dahang tumingin si Lirio sa gitna ng bukid. Dahil narito ang isa sa mga pinakamatandang ugat ng kapangyarihan. Tahimik si Mateo. Ngayon ay mas malinaw na sa kanya ang lahat. Ang kakaibang pakiramdam sa kanyang lupa, ang mga kwento ng kanyang lolo, at ang nangyari kagabi. Kung ganoon, sabi niya, hindi lang ikaw ang target nila. Tumango si Lirio. Ikaw din, at ang lupang ito. Huminga ng malalim si Mateo. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang mabigat na responsibilidad, hindi lamang bilang isang magsasaka, kundi bilang tagapangalaga ng isang lihim na mas matanda pa sa kanyang angkan. Anong dapat nating gawin? Tanong niya. Tumingin si Lirio sa kanya, seryoso ang mga mata. Kailangan nating alamin kung gaano kalalim ang kanilang plano, sagot nito. At kailangan nating maghanda bago sila bumalik. Sa malayo ang hangin ay muling kumilos. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito payapa.
May dalang babala ang bawat ihip. At sa ilalim ng lupa, may isang kapangyarihang nagising. Hindi na muling matutulog ng basta-basta. Hindi na muling naging payapa ang umaga para kay Mateo. Habang sinisimulan niyang ayusin ang mga nasirang bahagi ng kanyang kubo, hindi mawala sa kanyang isipan ang mga sinabi ni Lirio. Ang lupang matagal na niyang inararo, tinamnan, at inalagaan ay hindi lamang basta lupa. Ito pala'y may tinatagong lihim na matagal nang nakabaon sa ilalim. Hindi sapat ang maghintay, sabi ni Mateo habang pinupulot ang mga piraso ng kahoy. Kung may mas malalim pa rito, kailangan nating makita. Tahimik na nakamasid si Lirio. Sigurado ka ba? Tanong nito. Hindi lahat ng nakatago ay dapat ginagalaw. Kung hindi natin aalamin, baka sila ang maunang makahanap, sagot ni Mateo. Hindi na kumontra si Lirio. Sa halip, tumayo ito at tumingin sa gitna ng bukid, ang lugar na tinukoy nito kanina. Doon, sabi nito, doon pinakamalakas ang bakas. Bitbit ang pala at ang kanyang itak, naglakad si Mateo patungo sa gitna ng kanyang lupain. Ang araw ay unti-unting umiinit, ngunit tila hindi ito sapat upang maalis ang kakaibang lamig na bumabalot sa lugar. Pagdating nila, napansin agad ni Mateo ang kakaiba. Ang lupa sa bahaging iyon ay mas madilim, mas siksik, at tila hindi pa kailanman nagalaw, kahit pa ilang taon na niyang sinasaka ang buong bukid. Hindi ko na itanim dito kahit kailan, bulong niya. Dahil hindi ka pinayagan ng lupa, sagot ni Lirio. Hindi na nagtanong si Mateo. Inilubog niya ang pala sa lupa. Sa unang hukay, wala pang kakaiba. Karaniwang lupa, ugat ng damo, maliliit na bato. Ngunit habang lumalalim ang kanyang paghuhukay, unti-unting nagbago ang kanyang nadarama. Ang bawat hampas ng pala ay parang may tinatamaan na mas matigas kaysa bato. May tinamaan ako, sabi niya. Lumuhod siya at gamit ang kanyang kamay, tinanggal ang lupa sa paligid. Dahan-dahan, may isang bagay na lumitaw. Isang makinis na ibabaw, tila bato, ngunit hindi karaniwan. May mga ukit ito na hindi pamilyar, paikot at tila gumagalaw kapag tinatamaan ng liwanag. Napaatras si Mateo. Ano ito? Lumapit si Lirio at sa unang pagkakataon mula nang magkakilala sila, nakita ni Mateo ang malinaw na pagkabigla sa mukha ng duwende. Isang tanda, bulong nito. Isang selyo. Selyo ng ano? Ng isang pintuan, sagot ni Lirio. Isang lagusan papunta sa kailaliman kung saan nakatago ang pinagmulan ng kapangyarihan ng lupang ito. Napalunok si Mateo. May nasa ilalim nito? Hindi lamang may, sabi ni Lirio. May nagbabantay. Tahimik silang dalawa. Ang hangin ay tila tumigil muli. Biglang, ang ukit sa bato ay bahagyang kumislap. Napaatras si Mateo. Hindi ko pa ito ginagalaw. Hindi ikaw ang gumagalaw, putol ni Lirio. Nararamdaman nito ang presensya mo. Presensya ko? Oo, sabi ni Lirio, nakatingin sa bato. Dahil ikaw ang nagmamay-ari ng lupang ito at may dugo ka ng mga unang tagapangalaga. Natigilan si Mateo. Ano ang ibig mong sabihin? Ngunit bago pa makasagot si Lirio, biglang umalingaw-ngaw ang isang malakas na ugong mula sa ilalim ng lupa. Hindi tulad ng dati, mas malinaw, mas malapit. Ang lupa ay bahagyang nagbitak sa paligid ng bato. Napaatras si Mateo, hawak ang kanyang itak. Lirio, yiyaw. Umalis tayo, sigaw ng duwende. Ngunit huli na. Sa gitna ng bato, isang manipis na guhit ang lumitaw, parang bitak na unti-unting lumalawak. Mula roon,
may liwanag na sumingaw. Hindi maliwanag, kundi malamlam at malamig. At kasabay nito, isang tinig ang umalingaw-ngaw, hindi sa hangin kundi sa kailaliman ng kanilang isipan. Matagal kitang hinintay. Napatigil si Mateo. Ang kanyang puso ay mabilis na tumibok. Hindi ako, simula niya, tagapagmana. Napatingin si Lirio sa kanya, bakas ang takot. Mateo, umatras ka. Ngunit hindi na siya makagalaw. Ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa lupa. Ang liwanag mula sa bato ay unti-unting lumakas at ang hangin sa paligid ay tila nagbago. Parang hinahatak papasok sa isang bagay na hindi nila nakikita. At sa sandaling iyon, naunawaan ni Mateo. Ang lihim na matagal nang nakatago sa kanyang lupain ay hindi lamang basta lihim. Ito ay isang tawag at siya ang tinatawag. Ang liwanag mula sa bitak sa bato ay patuloy na lumalakas, ngunit hindi ito nakakasilaw. Sa halip, ito'y tila humihigop ng lakas. Parang hinihila ang paligid papalapit dito. Nakatayo si Mateo sa gitna ng bukid, hindi makagalaw. Ang kanyang paghinga ay bumigat, at ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila umaalingaw-ngaw sa kanyang dibdib. Sa kanyang isipan, malinaw ang tinig. Ikaw ang tagapagmana. Ano ang ibig mong sabihin? Pilit niyang sagot, kahit hindi siya sigurado kung naririnig siya. Sa kanyang tabi, si Lirio ay pilit siyang hinihila. Mateo, lumayo ka dyan! Sigaw nito. Ngunit tila hindi na siya kontrolado ng kanyang katawan. Dahan-dahan, ang kanyang paa ay kusang gumalaw, isang hakbang papalapit sa bato. Hindi, bulong niya. Ngunit sa bawat hakbang, mas lalo niyang nararamdaman ang kakaibang koneksyon. Parang matagal na niya itong kilala, kahit ngayon lamang niya ito nakita. Mateo! Muli niyang narinig si Lirio, ngayon ay mas desperado. Ngunit huli na. Inilapit niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng bato. Sa sandaling dumikit ang kanyang palad, biglang sumabog ang liwanag. Napapikit si Mateo. Sa isang iglap, nawala ang bukid. Wala na ang araw. Wala na ang hangin. Sa halip, napalibutan siya ng isang malawak na espasyo, walang lupa, walang langit, tanging liwanag at anino na tila gumagalaw sa paligid. Ano ito? Bulong niya. Ang ala-ala ng lupa. Napalingon siya. Sa harap niya, may isang anyo, hindi ganap na malinaw, ngunit may hugis ng tao. Ang katawan nito ay tila binubuo ng lupa at ugat, at ang mga mata nito ay kumikislap na parang malalim na apoy. Ikaw, sabi ni Mateo. Ako ang isa sa mga nauna, sagot ng nilalang. Isang tagapangalaga bago pa isinilang ang iyong angkan. Napaatras si Mateo. Bakit ako nandito? Dahil ikaw ang tinawag, sagot nito. At dahil ikaw ang huling may dugo na kayang magbukas ng pintuang ito. Napalunok si Mateo. Hindi ako handa para dito. Walang sino man ang kailanman naging handa, sagot ng nilalang. Tahimik sandali. Bakit ako? Tanong ni Mateo. Unti-unting lumapit ang nilalang. Dahil pinili mong tumulong, sabi nito. Hindi dahil sa utos, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa iyong sariling kalooban. Sa sandaling iyon, naalala ni Mateo ang gabi, ang sugatang duwende, ang kanyang pag-aalinlangan, at ang desisyong ginawa niya. Ang lupa ay nakakakita, patuloy ng nilalang. At ang lupa ay pumipili, napayuko si Mateo. Kung tatanggapin ko ito,
Ano ang mangyayari? Hindi agad sumagot ang nilalang. Sa halip, iniunat nito ang kamay, tila inaanyayahan si Mateo. Makikita mo ang katotohanan, sabi nito. Ngunit kasabay nito, mawawala ang dati mong buhay. Napahigpit ang kamao ni Mateo. Ang kanyang tahimik na pamumuhay bilang magsasaka, ang kanyang bukid, ang kanyang simpleng mundo, lahat ng iyon ay maaaring mawala. Kung tatanggi ako, tanong niya. Maghahanap ang lupa ng iba, sagot ng nilalang. Ngunit sa oras na iyon, maaaring huli na para pigilan ang mga darating. Sa malayo, tila may gumalaw sa liwanag, mga aninong hindi pamilyar. Ang mga taong umatake sa inyo, sabi ng nilalang, ay hindi lamang naghahanap, sila ay papalapit na. Naramdaman ni Mateo ang pagbigat ng kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon, hindi lamang ang kanyang sarili ang nakasalalay, kundi ang lupa, ang baryo, at ang mga nilalang na hindi nakikita ng karamihan. Huminga siya ng malalim, at unti-unti itinaas ang kanyang ulo. Kung ako ang kailangan, sabi niya, tatanggapin ko. Tahimik ang paligid. Pagkatapos, ang nilalang ay bahagyang ngumiti. Kung gayon, sabi nito, simula na. Biglang nagliwanag ang lahat. Ang mga ugat ay tila sumibol mula sa kawalan, bumalot sa kanyang katawan. Hindi nananakit, kundi parang yakap. At sa sandaling iyon, may pumasok sa kanyang isipan. Mga alaala na hindi kanya. Mga tinig na matagal nang nakalimutan. At isang kapangyarihan na hindi niya palubos na nauunawaan. Sa labas, sa tunay na mundo. Biglang napaatras si Lirio nang ang liwanag mula sa bato ay sumabog pa itaas. Mateo, sigaw nito, ngunit hindi siya makalapit. Ang lupa sa paligid ng bato ay tila naging buhay, pinipigilan ang sino mang lalapit. At sa gitna ng liwanag, si Mateo ay unti-unting nagbabago. Hindi na lamang isang magsasaka, kundi isang bagay na mas malalim, mas konektado, at mas mapanganib. Ang liwanag mula sa bato ay tila umabot sa sukdulan. Isang pagsabog ng enerhiya na hindi nakikita ng mata ngunit ramdam sa bawat hibla ng lupa. Sa gitna nito, si Mateo ay hindi na ang dating magsasaka na tahimik na nag-aararo ng bukid. Ang kanyang mga mata ay bahagyang kumikislap, tila sumasalamin sa lalim ng lupa. Ang kanyang katawan ay nakatayo ng tuwid, ngunit hindi dahil sa sariling lakas, kundi dahil sa kapangyarihang dumadaloy sa kanya. Sa loob ng kanyang isipan, ang mundo ay nagbago. Naririnig niya ang paghinga ng lupa. Nararamdaman niya ang paggalaw ng ugat sa ilalim ng bawat hakbang. At higit sa lahat, nakikita niya ang mga bagay na dati hindi niya napapansin. Mga bakas ng kapangyarihan, mga sugat sa kalikasan, at mga presensyang hindi kabilang sa natural na daloy ng mundo. Mateo. Mahina ngunit malinaw ang tinig na iyon. Dahan-dahan siyang napadilat. Sa harap niya, wala na ang anyo ng sinaunang tagapangalaga. Sa halip, naroon na muli ang kanyang bukid, ang araw ay sumisikat, ang hangin ay banayad, at si Lirio ay nakatayo sa di kalayuan, bakas ang pag-aalala. Lirio, sabi niya. Ngunit nang marinig niya ang sarili niyang tinig, napahinto siya. Mas malalim, mas mabigat. Mateo, ayos ka lang ba? Tanong ni Lirio, maingat na lumalapit. Sinubukan niyang kumilos. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang lupa na parang tumutugon sa kanya, parang kinikilala siya. Ano ang nangyari sa akin? Tanong niya. Tinanggap mo, sagot ni Lirio.
ang kapangyarihan ng lupa. Napatingin si Mateo sa kanyang mga kamay. Wala itong kakaibang anyo, ngunit may kakaibang pakiramdam. Parang may daloy ng enerhiya sa loob, tahimik ngunit handang gumalaw anumang oras. Hindi ko pa ito naiintindihan, sabi niya. Hindi mo kailangan maintindihan agad, tugon ni Lirio. Ngunit kailangan mong matutunang kontrolin. Biglang ang hangin ay nagbago. Hindi ito malakas, ngunit may dalang kakaibang pahiwatig. Napalingon si Mateo sa direksyon ng kagubatan. At sa unang pagkakataon, hindi lamang niya ito nakita, narinig niya ito. Mga yabag, marami, papunta sa kanila. Dumating na sila, sabi niya, seryoso ang tinig. Napakunot ang noo ni Lirio. Hindi ko pa sila nararamdaman, Nika. Hindi sila tulad ng kanina, putol ni Mateo. Mas marami at mas handa. Tahimik na lumapit si Lirio sa kanyang tabi. Ano ang gagawin natin? Tanong nito. Sandaling nag-isip si Mateo. Ngunit ngayon, iba na ang kanyang pakiramdam. Hindi na siya nag-iisa. Nararamdaman niya ang lupa sa ilalim ng kanyang paa. Matatag, buhay, at handang tumulong. Huminga siya ng malalim. Hindi na tayo tatakbo, sabi niya. Unti-unti niyang inilapag ang kanyang kamay sa lupa. Sa sandaling iyon, ang hangin ay bahagyang gumalaw. Ang mga damo ay yumuko. At sa kailaliman, may mga ugat na muling nagising. Hindi na ito tulad ng dati, hindi na ligaw, hindi na mapanganib sa hindi tiyak na paraan. Ngayon, may direksyon na. May gabay. At kung babalik sila, dagdag ni Mateo, handa na tayo. Sa gilid ng kagubatan, unti-unting lumitaw ang mga anino, mas marami kaysa dati, mas organisado at mas determinadong kunin ang kanilang hinahanap. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang sasalubong sa kanila. Hindi na lamang isang magsasaka, kundi isang tagapagbantay ng lupa. At ang laban na magsisimula ay hindi na para sa kaligtasan lamang, kundi para sa balanse ng isang mundong matagal nang nasa bingit ng pagkasira. Wakas.